Tama na po! Tama na! Malakas na sigaw ni Melly nang maabutan niya ang pamilyar na gang na nanggugulo na naman sa maliit na restaurant ng kanyang ina. Please, tama na po! Galit na ibinagsak ng isa sa mga lalaki ang upuan na naging dahilan ng pagkawasak nito. Gusto ka raw makausap ng boss namin. Malamig na saad ng isang lalaki bago nito iniabot ang cellphone sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inaabot niya ang cellphone. At ang boses sa kabilang linya nagsimula nang umukit sa kanyang utak. Alam namin kung saang eskwelahan nag-aaral ang kapatid mo. You don't want us to make things uncomfortable for them, do you? Also, alam ko din kung nasa ng nanay mo. Hindi ba't nasa ospital? Ang boses nito ay mababa, madilim, puno ng galit. Isa itong matagal nang kabuntot sa kanyang buhay. Nitong mga nakaraang linggo, isang malupit na paalala ng kakulangan ng kanyang pamilya. Piniga ni Melly ang kanyang lalamunan na para bang walang kasing hirap lunukin. Anong gusto niyo sa akin? Tanong niya, bagamat alam niya na ang sagot. We want you to kidnap someone. A certain billionaire. Name's Adrian Lopez. You know him, don't you? His family is as rich as they come. We need him. You'll do it for us, Melly. Or else, we start making calls. Understand? Ang puso ni Melly parang tumama sa kanyang dibdib. Narinig niya na ang pangalan ni Adrian Lopez. Nasa lahat ng media, sa balita, sa tabloids, ang mukha nito nakalabas sa mga pabalat ng business magazine. Ito ang tagapagmana ng isa sa pinakamalaking negosyo sa bansa. At ang yaman at katayuan nito ay kilalang kilala. Hindi niya kayang isiping isang taong tulad niya. Isang dalaga mula sa mahirap na pamilya ay mahahawas sa ganitong problema. Pero ano pang gagawin niya? I don't think, sa tingin ko, hindi ko kaya. Bulong niya na sagot, habang ang boses ay nanginginig. Huwag kang tanga, Melly. Kung gusto mong manatiling ligtas ang pamilya mo, you'll do exactly what we say. If you don't, there will be consequences. You know we have the means. Isang malakas na tunog at nawala na ang linya. Mabilis namang kinuha ng lalaki ang cellphone bago walang sabi-sabi na umalis ang mga ito. Hinayaan niya na naman na mahulog ang kanyang kamay sa sahig. Ang tunog nito, parang mabigat na kalabit sa mesa. Nakatayo siya, nakatitig sa pader, habang ang saloobin niya, mabilis na gumulong. Ang bigat ng banta ay bumalot sa kanya. Para siyang hinihigop ng isang mabigat na ulap. Ang kanyang mga iniisip, bumalik sa kanyang ina at sa kanyang nakababatang kapatid. Ang dalawang tao na higit pa sa lahat ng bagay na minamahal niya. Ang ina niyang matagal nang may sakit at halos hindi na makapagtrabaho. At ang kapatid niyang nagsisimula pa lang sa high school. Nakasalalay sa kanya ang lahat. Ang mga ito na lang ang meron siya. At ngayon, isang mapanganib na gang ang nagtakda ng target sa kanila. Pilit siyang pinapasok sa isang sitwasyon na hindi niya kayang tanggapin. Hindi siya pwedeng tumayo lang at hayaang mangyari ang masama sa kanila. Naglakad-lakad si Melly habang sinusubukang kalmahin ang sarili at maghanap ng paraan upang makalabas sa ganitong bangungot. Wala siyang koneksyon, walang resources, at wala siyang kaalaman kung paano labanan ng isang makapangyarihang gang. Ang tanging bagay lang na meron siya ay takot. Takot para sa buhay ng pamilya niya.
takot na magkamali sa bawat akbang. At pagkatapos bigla niyang naisip, parang kuryente na dumaan sa kanyang utak. Mababaliw siya sa idea. Delikado. Pero wala nang ibang pagpipilian. Kaya niyang kidnapin si Adrian Lopez. Hindi niya alam kung paano niya ito gagawin. O kung ano mangyayari pagkatapos na makuha ito. Pero alam niyang, sa paggamit kay Lopez bilang leverage, maaari niyang pilitin ang gang na umatras. Kukunin nila ang ransom. Gusto ng mga ito na buhay at buo si Lopez. At gagamitin niya ito upang protektahan ang pamilya niya. Pabilis ng pabilis ang tibok ng kanyang puso, habang binubuo ang plano sa kanyang isipan. At kasabay nito, ang pag-agos ng guilt at takot. Hindi niya naisip na magagawa niya ito. Isa lamang siyang simpleng babae na nagsusumika para makatawid. Hindi isang kriminal. Pero ngayon, ang hangganan ng tama at mali, naging malabo na ang lahat sa kanya. Sa harap ng desperasyon. Huminga siya ng malalim at kinuha ang kanyang cellphone bago niya tinawagan ng isang numero na matagal niya nang iniiwasan. Ito ba siya? Tanong niya nang kumonekta ang tawag. Yeah, you got the details? Ang boses sa kabilang linya ay magaspang. Isang lalaki na kilala niya mula sa gang. Kasama siya sa mga nagbanta sa pamilya nito. Inis na inis sa kalmadong tono nito. Kaya ko to. Kukunin ko siya. Pero kailangan yung mangako sa akin. Mangako ka na hindi mo nagagalawin ang pamilya ko. At kapag may nangyari sa kanila, relax, Melly. Gawin mo ang parte mo. Gagawin namin ang amin. Ngayon, kumilos ka na. Lopez has an event in the city tomorrow night. That's your chance. Make sure you don't screw it up. Muling natapos ang usapan sa kabilang linya. At si Melly, nanatili sa kalagitnaan ng lugar na yon. Ang puso niya ay parang tumatalon sa bilis, habang ang realidad ng kaya niyang gawin, nagsusumiksik sa kanyang utak. Para siyang estranghero sa sarili niyang katawan. Para siyang nanonood ng ibang tao na kumukontrol sa kanyang buhay. Ginugol niya ang mga susunod na oras sa pagpaplano ng mga detalye. Hindi niya maiwasang mag-alala, ngunit pinilit niya mag-focus. Kailangan niyang magtagumpay. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang madilim na warehouse, umaalingaw-ngaw sa tunog ng mga yapak at mahihinang bulungan. Nakatayo si Melly sa isang sulok. Mahigpit na nakayakap sa sarili, na parang pilit niyang sinasanggalang ang sarili mula sa malamig na katotohanang haharapin niya. Ang mga miyembro ng gang ay abala sa kani-kanilang gawain. Naghahanda para sa sandaling kukunin nila si Adrian Lopez. Kumakabog ang puso niya. Bawat tibok ay paalala ng desisyong gagawin. O mas tamang sabihing desisyong ipinilit sa kanya. Sinuyod niya ng tingin ng paligid. Tumigil ang kanyang mga mata sa gamit. Lubid, duct tape, at isang itim na van na nakaparada sa labas. Parang panaginip ang lahat. Isang bangungot na hindi niya magawang takasan. Melly! Tawag na isang boses na pumukaw sa kanyang diwa. Bumaling siya kay Marco, ang leader ng gang. Isang lalaking may permanenteng ngisi at peklat na tumatawid sa kaliwang pisngi. Sigurado ka bang kaya mo to? Matigas siyang tumayo at tumango dito. Nanunuyo ang kanyang lalamunan. Gagawin ko ang kailangan kong gawin. Mabuti. Sagot ni Marco. May halong pananakot ang tono nito. Huwag kang magkakamali. Hindi lang pamilya mo nakataya dito. Malaki ang tinaya namin.
Nakagat niya ang ibabang labi at umiwas ng tingin. Ayaw niyang ipakita ang takot sa kanyang mga mata. Sumang-ayon siya sa planong ito para protektahan ang kanyang pamilya. Pero bawat hibla ng pagkatao niya, tumututol sa gagawin niya. Nagsimula ang operasyon pagsapit ng hating gabi. Dumalo si Adrian Lopez sa isang private dinner sa isang exclusive restaurant sa downtown. At ilang linggo na rin talagang sinusubaybayan ng gang ang galaw ng binata. Simple lang ang plano. Hintayin itong lumabas sa resto, salubungin ito at dalhin agad bago pa makapag-react ang mga security nito. Nasa loob si Melly ng van. Mahigpit na nakakuyumang kamao sa kanyang kandungan. Nasa driver's seat si Marco, habang dalawang miyembro ng gang nakaupo sa likod na handang kumilos. Sa pamamagitan ng tinted na bintana, kitang-kita niya ang pintuan ng restaurant na pinapaliwanagan ng ginintoang ilaw. Nasa loob pa si Adrian. Malamang, tinatapos ang kanyang pagkain. Walang kaalam-alam sa nakaambang panganib. Parang isang siglo ang bawat minutong lumilipas. Kumukulo ang kanyang sikmura sa kaba. Paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili na ginagawa niya ito para sa kanyang pamilya, na wala siyang ibang opsyon. Pero ang konsensya niya, walang tigil na nananakit. Sa wakas bumukas ang pinto. Lumabas ang binata. Katulad ng mga nababasa niya sa tabloids, matangkad ito, gwapo, matikas sa talagang mukhang mayaman. Ang suit nito ay lalo pa nagpatingkad sa impluwensya nito. Dahil dun, napalunok si Melly. Kilos na. Saad ni Marco sabay apak sa gas. Pinaharurot ang van papunta sa entrance. Nag-iwan ang tunog ng gulong na kumikis-kis sa simento. Naganap ang lahat sa isang iglap. Lumabas ang mga miyembro ng gang at mabilis na kinuha si Adrian at isiniksik sa loob ng van bago pa makaporma ang mga security guard nito. Nanatiling nakatulala si Melly habang nagaganap ang kaguluhan sa paligid. Ang puso niya tumitibok na sa kanyang tenga. Mandar na! Sigaw ni Marco bago isinarado ang pinto ng malakas. Muling bumilis ang van. Lumingon si Melly at nakita si Adrian na pilit pumapalag. Na ngayon, nagliliyab ang mga mata sa galit. What the fuck is this? Tanong ng binata na malamig ang tinig pero puno ng otoridad. Tumahimik ka. Sagot ni Marco bago itinutok ang kutsilyo sa leeg ng binata. Malalaman mo rin. Napangiwi si Melly ni hindi niya matiis ang sitwasyon. Akala niya, mararamdaman niyang tama ang desisyon niya dahil sa pangangailangan. Pero puro hiya at pagkamuhi sa sarili ang nararamdaman niya. Umiwas siya ng tingin dahil hindi niya makayanang tignan si Adrian sa mata. Pagdating nila sa warehouse, mabilis na hinila ng gang ang binata palabas. Sumunod naman si Melly. Ngunit mabigat ang mga hakbang nito. Malamig at madilim ang loob ng warehouse. Puno ng amoy ng kalawang at langis. Itinali ng mga ito si Adrian sa isang silya. Mahigpit na pumupulupot ang lubid sa kamay nito. Naglakad-lakad si Marco sa harapan ng binata. Isang masungit na ngiti ang nasa muka. Mahal ang halaga mo, Lopez. Malaki ang ibabayad ng pamilya mo para mabawi ka. Matalim na tumitig si Adrian. Nagngingit-ngit ang panga. Nagkakamali kayo. Akala niyo makakalusot kayo dito? Napangisi si Marco. Pinagplanuhan na namin to. Hindi ka makakatakas hanggat di namin nakukuha ang gusto namin. Tahimik na nakatayo si Melly sa gilid. Mahigpit na yakap ang sarili. Pakiramdam niya, para siyang estranghero sa sariling buhay. Tagapanood sa isang kwento ng pagkawasak. Gusto niyang tumakbo. Iwan ang lahat ng ito at kalimutan. Pero hindi niya magawa. Maya-maya pa tumunog ang cellphone ni Marco.
at ang ekspresyon nito biglang sumeryoso. Nagbigay ito ng utos na punong-puno ng pagmamadali. Change of plan. Aalis tayo ngayon na. Paano siya? Tanong ng isa habang tinuturo si Adrian. Tinignan ni Marco si Melly. Malamig at kalkulado ang mga mata. Problema niya na yan. Ano? Bulong ng dalaga na halos di marinig ang sariling tinig. Iiwanan niyo lang ako? May mas malaki kaming aasikasuhin. Bahala ka na, gawin mo ang gusto mo. Pagkatapos iniwan siya ng gang, mag-isa sa warehouse kasama si Adrian. Natulala siya saglit nang ibabaw ang katahimikan. Napuno ng tunog ng mababaw niyang paghinga. Tinitigan niya si Adrian habang ang isip ay naguguluhan. Siya ang dapat na magiging tagabantay nito. Pero ngayon, pakiramdam niya siyang bilanggo. Anong gagawin niya? Palalayain to? O itutuloy ang plano? Are you going to untie me? Malamig, ngunit seryoso ang boses ni Adrian. Nababasag ang katahimikan. Hindi ko alam. Nag-aalinlangan siya. Pinag-aralan siya ng binata. Ang matalim nitong titig parang tumatagos sa kanyang kaluluwa. You don't seem like the type to be involved in something like this. Anong dahilan mo? Umiwas si Melly ng tingin, na para bang naramdaman niya ang pagkapahiya. Wala akong choice. Lagi namang may pagpipilian. Sagot ni Adrian, gamit ang matatag na tono. Namuo ang luha sa mga mata ni Melly, ngunit pinigilan niya ito. Wala. Hindi. Kapag ang pamilya mo ang nasa panganib. Bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Adrian. Tila nagkaroon ng pangunawa, ngunit nanatili ang tensyon sa pagitan nila. Isang hindi nasasabi, ngunit nararamdamang labanan ng damdamin. Huminga ng malalim si Melly. Pilit pinatatag ang sarili. Hindi siya maaaring magpadala sa emosyon. Hindi ngayon. Kailangan niyang malaman ang susunod na gagawin. Dahil sa ayaw at sa gusto niya, mag-isa na siya sa laban na to. Ang mahaba at paikot-ikot na kalsada ang bumungad sa harapan ni Melly. Napapaligiran ng mga berdeng bukirin at paminsan ay kumpol ng puno na sumasayaw sa banayad na simoy ng hangin. Tahimik ang kanayunan, halos mapayapa. Isang nakakabagabag na unos na nagangalit sa loob niya. Ang kanyang mga kamay mahigpit na nakahawak sa manibela at paminsan-minsan siyang tumitingin sa rearview mirror. Si Adrian Lopez nakaupo sa likuran. Ang kamay nito ay maluwag na nakatali, bagamat inalis na ni Melly ang tape sa bibig nito. Simula na umalis sila sa bodega, bihira itong magsalita at ang katahimikang iyon ang lalong nagpanerbiyos kay Melly. Ang matalim nitong tingin, sumusubaybay sa bawat kilos niya. Parang tahimik siyang pinag-aaralan at hinuhusgahan. Saan mo ako dadalhin? Basag ng binata sa katahimikan. Ang boses nito ay kalmado, ngunit puno ng pagdududa. Napalunok naman siya, na para bang naninikip ang lalamunan niya. Sa ligtas na lugar. Sagot niya, ligtas. Umangat ng bahagya ang kilay ni Adrian at ang mga mata nito naniningkit. Para sa akin o para sa'yo? Hindi siya sumagot. Nakatuon ang atensyon niya sa daan sa harap. Ang kanilang patutunguhan ay ang maliit na baryo ng kanyang pamilya, malayo sa kabihasnan, kung saan mahina ang signal ng cellphone at ang mga kapitbahay walang pakialam sa buhay ng iba. Ito lang ang lugar na naisip niyang pwedeng pagtaguan, kung saan maaari siya mag-isip kung ano ang susunod niyang gagawin. Tignan mo, ani Melly. Matapos ang mahabang katahimikan, nanginginig pa ang boses niya sa kabila ng pagsisikap na magbukang matatag. Hindi ganito dapat ang mangyayari. Iniwan ako ng mga kasamahan ko, wala akong magawa. Walang emosyon sa mukha ng binata.
Ngunit may bahagyang bakas ng awa o siguro ay pangunawa na dumaan sa ekspresyon nito. Kaya ano ngayon ang plano? Ikukulong mo ako sa isang kamalig hanggang maisip ko kung paano lulutasin ang gulong to? Mas lalo niyang hinigpitan ng hawak sa manibela. Pinoprotektahan ko ang pamilya ko. Hindi mo maintindihan. Try me. Bahagyang lumambot ang tinig dito. Mas marami akong alam tungkol sa pamilya kesa sa iniisip mo. Nanikip ang dibdib ni Melly. Gusto niyang maniwala na totoo ang sinasabi nito. Na hindi lang ito naglalaro ng isipan sa kanya. Pero hindi niya kaya magtiwala. Hindi ngayon. Dumating sila sa maliit at sira-sirang bahay. Habang ang araw, unti-unting lumulubog sa abot-tanaw. Binabalutan ng mga bukirin ng gininto ang liwanag. Ipinarada ni Melly ang sasakyan at bumaba. Malalim muna siyang huminga upang kalmahin ang sarili. Ang hangin ay amoy lupa at damo, malayo sa amoy ng lungsod at bodega. Saglit na para bang gumaan ang bigat ng kanyang nararamdaman. Bumaba ka, sabi niya bago binuksan ang pinto sa likuran. Bahagyang umismed si Adrian ngunit sumunod. Ang galaw nito kalmado at kontrolado. Dito ka lumaki? Not exactly the lap of luxury, huh? Saad nito habang pinagmamasa ng kapaligiran. Hindi pinansin ni Melly ang patutsyada nito. Itinuro na lang niya dito ang papasok sa bahay. Ang loob ay malinis pero maliit. May simpleng sala at kusinang nagsisilbi ring kainan. Dinala niya si Adrian sa bakanting kwarto sa likuran na may iisang kama at simpleng muebles. Dito ka. Huwag ka magtatakang gumawa ng kalokohan ha. Nandito lang ako sa labas. At kung may gawin ako? Tanong ni Adrian at bahagyang umiti. Anong gagawin mo, Melly? Hindi ka naman kriminal. Nalaglag ang panga niya sa sinabi nito. Pero pinilit niyang salubungin ang tingin nito. Huwag mo ako subukan. Nagkatitigan sila. Ang tensyon sa pagitan nila parang kuryenteng sumisisid sa hangin. Pagkatapos nun, walang sinabi si Melly at iniwan na lang basta ito sa kwarto bago tuluyang ikinandado ang pinto. Nang makalabas, napasandal siya sa pintuan, ang puso niya tila gustong kumawala. Ano ang ginagawa niya? Paano nagkaganito ang buhay niya? Sa mga sumunod na araw, naging malabo ang takbo ng oras, puno ng tensyon at alanganin. Ginagawa ni Melly ang lahat upang panatilihing kontrolado ang sitwasyon. Dinadalhan niya si Adrian ng pagkain at sinisilip to paminsan-minsan. Lagi siyang tinatanong ni Adrian. Hinahanap ang kahinaan niya na para bang sinusubukan nitong unawain ang motibo niya. Hindi ka mukhang kriminal. Anang binata isang gabi habang nakaupo sa gilid ng kama. Pinapanood si Melly habang inilalagay ang pagkain sa maliit na mesa. Ba't ka nandito? Ano ba talagang dahilan? Sinabi ko na sa'yo, nasa panganib ang pamilya ko, wala akong magawa. Minasahe niya ang sentido. Pagod na siya. Pisikal, emosyonal at mental. There's always a choice. Pwede ka lumapit sa mga pulis. At ano magagawa nila? Sagot niya ng may galit. Hindi mo naiintindihan kung paano gumalaw ang mga taong yun. Hindi sila nananakot lang. Gagawin nila ang sinabi nila. Masasaktan ng nanay ko at kapatid ko. Hindi ko kayang hayaan yun. Tahimik na tinitigan siya ng binata. Mas lumambot ang ekspresyon nito na tila ba nauunawaan ang kanyang sinabi. Gets na gets ko na. Ginagawa mo to para protektahan ang mahal mo sa buhay. But kidnapping me? That's not the answer. Tumagilid ang tingin si Melly. Kinakain na naman siya ng guilt at alam niyang tama si Adrian. Alam niya ito mula pa sa simula. Pero ang takot na mawala ang pamilya niya, nagtulak sa kanya sa ganitong sitwasyon. Then I'm sorry. Mahinang bulong niya na halos hindi marinig. Sa unang pagkakataon,
Ang boses ng binata ay walang halong sarcasm o galit. Then let me help you. We can figure this out together. You don't have to do this alone. Nag-angat siya ng tingin, habang puno ng pag-aalinlangan na mata. Ba't mo ako tutulungan? Matapos lahat ng ginawa ko? Because I know what it's like to feel trapped. To have the weight of responsibility on your shoulders. At dahil naniniwala ako hindi ka masamang tao, Melly, nagkamali ka lang ng desisyon. Napalunok siya. At sa loob ng isang saglit, gusto niyang maniwala sa alok nito. Pero masyadong malaki ang panganib. Kapag pinakawalan niya si Adrian, maaari itong magtaksil o mas malala. Balikan sila ng mga tauhan ng gang. Umiling siya. Hindi kita mapagkakatiwalaan. Bahagyang umiti ang binata bago tumagilid at sumandal sa dingding. Bahala ka. Pero habang mas pinapatagal mo to, mas lalong sumasama ang sitwasyon. Para sa ating dalawa. Gabi na nakaupo si Melly sa Porsche, habang nakatingin sa mga bituin. Tahimik na ang kanayunan, tanging huni ng kuliglig at kaluskos ng dahon sa hangin ang naririnig. Dapat sana nagpapakalma yon, pero hindi matahimik ang kanyang isip. Inaalala niya ang kanyang pamilya, ang takot sa mukha ng kanyang ina nang sabihin niya ang tungkol sa banta. Inalala niya si Adrian, ang mahinahon nitong kilos, at ang paraan nito na tila nagbabasa ng isip niya. At inaalala niya ang gang. Ang mga aninong nagtulak sa kanya sa ganitong kaguluhan. Ang bigat ng kanyang desisyon nakadagan sa kanya, na tila hindi siya makahinga. Ang mga umaga sa bayan ng Dalaga, malayo sa magulong buhay na nakasanayan niya sa mga nakaraang linggo. Ang malabong pag-awit ng manok na gumigising sa kanya tuwing umaga, kasabay ng banayad na tunog ng buhay na gumigising sa mga bukirin. Tahimik, sobrang tahimik. Ang katahimikan ay parang dalawang talim ng tabak. Nakakapagpakalma sa kanya sa isang banda, ngunit nagpapalakas ng kanyang pagiging paranoid sa kabilang banda. Tuwing lalabas siya mula sa simpleng bahay, mabilis niyang tinitignan ng horizon. Nagmamasid kung may anumang senyalis ng panganib. May kakaibang sasakyan, anino na matagal nang nananatili sa gilid ng kanilang bakuran. Pati ang pamilyar na mukha ng kapitbahay, nagpapagulo sa kanyang isipan. Sa loob ng bahay, hindi rin ligtas sa tensyon. Bagamat ang binata ay nakakagulat na nakikipagtulungan, hindi maalis ni Melly ang pakiramdam na palagi nitong sinusuri ang bawat galaw niya. Isang umaga, habang naghahanda siya ng almusal, napatingin si Melly sa maliit na mesa sa kusina kung saan nakaupo si Adrian. Malaya na ang mga kamay nito ngunit patuloy pa rin niya itong minomonitor. Ilang araw na siyang naroroon, ngunit dala pa rin niya ang parehong kalmadong aura tulad ng unang beses niya nakita si Melly. Do you always cook this much? Tanong ni Adrian na pinutol ng katahimikan. Ang tono magaan. Habang tinuturo ang pagkain na inilalagay ni Melly, pritong itlog, kanin, at mga hiwa ng sariwang mangga. Kailangan mong kumain. Bukod pa rito tayo lang naman. Di naman to marami. You keep acting like a gracious host. Ang hirap paniwalaan na ako ang bihag mo. Napahigpit tuloy ang pagkakahawak ni Melly sa kawali na hawak niya. Hindi naman kita bihag. Ito, hindi ko to gusto. Tinignan siya ni Adrian ng matagal. Ang matalim nitong mata, tila lumamlam. Alam ko. Wala kang alam sa akin. Tama ka. But I've been watching you. You're not like them. Tumusok ang pakiramdam ng mga salitang yun sa tiyan niya. Ano man ang dahilan, tinamaan na siya sa mga salita na ayaw niyang aminin. Habang dumadaan ang araw, ang hindi komportableng katahimikan sa pagitan nila, nagsimulang magbago. Palihim na binaba ni Melly ang kanyang depensa kay Adrian.
Binabahagi ang maliliit na bahagi ng kanyang buhay. But Adrian had a way of breaking through her walls. With his calm demeanor and sharp wit. Isang hapon habang nagtutulungan sila sa maliit na garden sa likod ng bahay, nahuli ni Melly ang sarili na tumatawa sa biro ng binata at nagulat siya sa tunog na yon. Matagal na rin mula nang maramdaman niya ganong kaligayahan. Dapat mong gawin yan madalas. Ano? Tumawa, bagay sa'yo. Namula ang pisngi niya at mabilis tumingin palayo. Why here? Biglang tanong ni Adrian. Why not keep me in the city? Tahimik dito. Walang nagtatanong dito. It's safe. For you, maybe. Anito, nang nagbibiro. Sinamaan niya ito ng tingin. Dito ako lumaki. This is my home. Tumangutango naman ang binata. It's nice. Peaceful. I can see why you'd want to protect it. Nagulat siya sa sinabi nito. Why are you so being understanding? Because I've learned that people do desperate things when they're cornered. And because I don't think you're a bad person. Just talk, Melly. Sa kabila ng lumalaki ugnayan sa pagitan nila, hindi nawawala ang pagiging paranoid niya. Melly! Tawag ni Adrian ng malumanay. Nag-atubili siya bago tumayo at binuksan ang pinto. Nakatayo ang binata doon. Ang ekspresyon nito hindi mababasa. Ano yon? Alam ko natatakot ka. Sabi ni Adrian, mahinahon ang tono nito. Pero hindi mo kailangan gawin ito mag-isa. Hindi mo naiintindihan. Kapag nalaman nila na pinalaya kita, they won't. We can figure something out together. Pinagbasta ni Melly si Adrian. At ang isipan niya, mabilis na tumakbo. Gusto niya talagang maniwala. Lahat ng sinasabi nito. Ngunit ang takot na mawala ng lahat, ay patuloy siyang nagpapahirap. I don't know. Hindi ko alam, naguguluhan ako. Natatakot ako. Ikaw lang yung pag-asa ko. Hinaplos ni Adrian ang kanyang kamay na magaan. You're stronger than you think, Melly. Don't let them win. Sa sandaling yon, ginusto niyang maniwala na may paraan palabas ng nangyayari sa buhay niya ngayon. Ngunit nang isara niya ang pinto at bumalik sa kama, muling bumagsak ang bigat sa kanyang sistema. Ang tahimik na buhay na itinayo nila sa probinsya, wala nang silbi ngayon. Palubog na ang araw. Habang naglalabas ng malambot na gintong liwanag sa mga bukirin, habang abala si Melly sa pagtatrabaho sa labas, ang mga kamay niya nagbubungkal ng lupa. Hindi niya maiwasang mapansin kung paano nagbago ang bagay sa pagitan nila sa mga nakaraang araw. May tensyon sa hangin, isang hindi masabi, at di mapangalanang pakiramdam. Pansin niya ang ngiti ni Adrian sa tuwing magtatama ang kanilang paningin. Ang mga pagkakataong tumatawa siya sa mga biro ni Melly at mga sandaling tahimik lang sila magkasama pero sapat na ang presensya ng isa't isa. Mga sandaling mabilis pero matindi. Mga salita na mas malambing, mas tapat. Hindi niya kayang itanggi. Nagsisimula na siyang mahulog dito. Hindi. Pinapaalala niya sa sarili. Hindi ko kaya magka-crush sa kanya. Hindi ko kaya magka-feelings para sa kanya. Hindi pwede. Huminto ang daliri ni Melly sa lupa. Tinignan niya ang mga tanim. Samantala, pinanatili niya si Adrian dito. Nakatali, malayo sa lahat, nang kilala niya. Isa itong bihag sa kanyang bahay. At sa kabila ng kalmado niyang ugali, paminsan-minsang may kabutihan. At alam niyang sabik na rin to sa kalayaan. Gaano ko pa kayang itago to?
Tanong ni Melly sa kanyang sarili habang nakamasid sa kawalan. Nasa kusina siya, naghahanda ng simpleng pagkain, ng kanin at manok. Nang makarinig siya ng malakas na tunog mula sa labas, tumigil ang tibok ng puso niya. Nakita niya nakatayo si Adrian sa gilid ng porch, nakayuko at kunot ang noo. Ano nangyari? Hindi agad sumagot si Adrian. Sinusuri niya ang paligid. Ang katawan ay tense. Lumapit siya dito at hinila papalayo. Nang may biglang isang taong lumabas mula sa mga puno. Mabilis na tumatakbo patungo sa kanila habang may hawak na kutsilyo. Yuko! Sigaw ni Adrian bago siya tinulak palayo mula sa panganib. Nagmamadali ang tibok ng puso ni Melly. Mabilis na umatake ang mga lalaki. Pero mas mabilis si Adrian. Wala itong pag-aalinlangan. Tinumba nito lahat ng tao sa lupa. Adrian, tama na! Sigaw ni Melly habang pilit na bumabangon. Sa ilang segundo, nakuha ni Adrian ang kutsilyo mula sa umaatake. Tense ang kalamnan ni Adrian at ang panga nito nakakulong sa konsentrasyon. Para siyang ibang tao, mas nakatuon ang atensyon sa kalaban at mas determinado. Ngunit kahit na, hindi niya maiwasang mapansin ang mga mata ni Adrian na merong kakaibang kinang sa ginagawa nito. Ayos ka lang ba? Tanong ni Adrian. Mabilis itong tumingin kay Melly. Okay lang. Okay lang ako. Sagot ni Melly kahit nanginginig ang boses nito. Sino yan? Hindi agad sumagot si Adrian. Hindi ko alam. Parang hindi sila taga dito. Sanay na si Melly sa kalmadong si Adrian. Kaya ngayon nagugulat siya sa kanyang nakikita. Isa itong negosyante at bihag niya at sobrang bait nito sa kanya. But this side of him, the side that could protect her with such ease, was something entirely different. Sigurado ka bang okay ka? Nakatutok lang ang mga mata ni Adrian kay Melly. Ngumiti ng bahagya. Ngunit ang itsura, iba na ngayon. Parang may nakiklik sa puso ni Melly. Thank you. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa'yo. Naging tahimik ang mga sumunod na araw. Ang pag-atake, parehong nagdulot ng takot sa kanila. Para kay Melly, merong pagbabago sa pagitan nila. Lalo na sa kanya, dahil hindi mapakali ang puso niya. Abala ang kanyang isipan habang iniisip si Adrian. At hindi niya na kayang pigilan ang namumuong damdamin sa pagitan nila. Matapos siyang iligtas ni Adrian, matapos niya makita ito na nakikipaglaban upang protektahan siya, unti-unting nabuwag ang pader na itinayo niya. Isang gabi, pagkatapos na hapunan, napansin ni Melly na nakaupo ito sa labas. Buo ang buwan. Nagpapalabas ng malambot na liwanag sa buong paligid. Hindi ka ba nakatulog kagabi? Hindi masyado, daming iniisip. Hindi naman sumagot agad ang binata. Nakatingin lang ito sa buwan. Sa wakas, tumingin ito kay Melly. Hindi mo kailangan buhatin lahat ng tunong mag-isa. I know. It's hard. Nagulat si Melly sa sinabi nito. May kung anong bumaras sa kanyang lalamunan. Hindi siya tumingin kay Adrian. Ang mga mata niya, nakatuon sa kanyang kamay. Hindi ako nag-iisa. Nandito ka. Saad niya. Pero hindi ko alam kung kaya ko pa. Sinasakal ako ng guilt dahil sa ginawa ko sa'yo. Naintindihan ko naman. Pinoprotektahan mo ang pamilya mo, Melly. Basta iintindihan ko yan kaysa sa iniisip mo.
Ngunit hindi mo kayang patuloy na parusahan ang sarili mo para sa isang bagay na hindi mo ganap na pinili. Sa sandaling yon, para siyang nawala ng malaking pasan kahit papano. Ayoko na lang isipin to. Ayoko mangyari lahat ng to. Alam ko, hindi ako aalis. Aayusin natin to na magkasama. Tumingin si Melly sa binata. Kumakabog ang dibdib niya. Hindi niya na talaga kayang itanggi sa mga oras na yon. Nahulog na siya kay Adrian. At umaasa siya habang tinitignan ng mga mata nito. Just maybe, mahulog din ito para sa kanya. Bumalot ang maagang hamog sa maliit na bayan. Binabalot ang lahat ng isang tahimik na hiwaga. Nakatingin si Melly sa malayo mula sa gilid ng balkonahe. Ilang linggo na ang lumipas mula nang dalhin niya dito sa Adrian. Ang tahimik na buhay na kanyang pinapangarap, tila dumudulas sa kanyang kamay. Hindi niya magawang alisin sa isip ang tawag na natanggap kaninang umaga. Tumawag muli ang leader ng gang, ang boses nito punong-puno ng pagbabanta. Malinaw ang hinihinging ransom, at mas matalas pa ang banta nito. Kapag hindi siya nakapagbigay ng pera, ibubunyag ng mga ito ang kanyang pagkakasangkot sa pagdukot kay Adrian. Nilunok niya ang takot na pilit umaakyat sa kanyang lalamunan. Ang pagtago sa pagkakakilanlan ni Adrian ang kanyang pangunahing layunin. Ngunit ang ideya ng mga kahihinatnan kapag nalaman ng katotohanan, nagbibigay sa kanya ng matinding kaba. Melly, may problema ba? Nagbago na ang kilos nito, at ang atensyon ni Adrian nakatutok sa kanya. Wala. Iniisip ko lang kung anong lulutuin sa tanghalian. Pinagmasdan siya ni Adrian. Bahagyang naniningkit ang mga mata nito. Iba ang paraan ng pagtitig nito. Mas malalim, mas nagmamasid. Sigurado ka? Saad nito sa naghihinalang tono. Sandaling nag-alangan si Melly. Oo, ayos lang. At mukhang hindi kumbinsido si Adrian. Ngunit hindi na ito nag-usisa pa. Tumango na lang ito ng bahagya. At ang tingin nito nanatiling nakatuon sa kanya. Bago ito bumalik sa loob ng bahay, pinanood lang ni Melly na umalis to. Lumipas ang umaga ng walang kakaiba. Ngunit hindi nawala ang kaba sa dibdib ni Melly. Bawat kaluskos ng sahig, bawat katok sa pinto, nagdudulot ng takot sa kanya. Hindi niya maalis sa isip ang banta. Wala na siyang oras. Natigilan ng dalaga ng marinig ang tunog ng isang makina ng sasakyan sa di kalayuan. At alam niya na kung sino yon, bago pa man niya makita ang sasakyan. Narito ang gang. Mabilis siyang tumakbo patungo sa bintana at sumilip sa labas. Biglang nanlamig ang kanyang katawan. Wala siyang plano, wala siyang backup. Tanging ang nakakabalisang takot ang bumalot sa kanya. Huminga siya ng malalim. Pinilit ang sarili na kumilos at naglakad papunta sa pinto. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hawak ang siradura. Kailangan niyang harapin ang mga ito. Pagbukas niya ng pinto, ang una niya nakita ay ang intimidating aura ng leader ng gang na nakatayo sa dulo ng balkonahe. Matigas ang mukha nito at di mabasa ang ekspresyon. Ngunit ang mga mata puno ng galit at kasiyahang nakakatakot. Sa likuran nito, nakatayo ang dalawa pang lalaki. Tensyonado ang postura. May hawak na baril sa gilid ng kanilang mga katawan. Melly, matagal na kami naghintay. Pero may hangganan ng pasensya ko. Ginagawa ko lahat ng kaya ko. Makukuha niyo ang pera, please. Bigyan niyo pa ako ng konting panahon. Tapos na ang oras mo. Ilang linggo ka na namin binigyan ng pagkakataon. Kung di mo ibibigay ang ransom, ilalabas namin ang katotohanan. And believe me, kapag nalaman ng lahat ng ginawa mo, hindi lang ang pamilya mong nasa panganib. Alam niya, wawasakin siya ng media at ang kanyang pamilya magiging target. Wala nang makakaprotekta sa kanila pagkatapos.
Habang nakatayo siya, nanginginig siya sa takot. At biglang nangyari ang hindi niya inaasahan. This will not end here. Narinig niyang sabi ni Adrian mula sa likuran niya. Ang langit sa dapit hapon ay puno ng guhit ng kahel at lila. Nakaupo si Melly sa baitang ng balkonahe. Yakap ang kanyang tuhod habang pinapanood ang unti-unting pagkawala ng liwanag. Ngunit ngayong gabi, masyadong mabigat ang kanyang puso. Iniwasan niya si Adrian buong araw. Alam niyang darating ang sandaling to. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Pilit na hinigpitan ng yakap sa kanyang tuhod. Melly. Napapitlag siya nang marinig ang mababa at kalmadong tinig ni Adrian. Napalingon siya at nakita ito nakatayo. Ilang talampakan ang layo mula sa kanya. Ang malamlam na ilaw ng lampara sa balkonahe. Nagbigay liwanag sa mukha nito. Tinitignan siya nito na parang sinusubukang lutasin ng isang palaisipan. You have to tell me the truth. Di ko alam ang sinasabi mo. Alam mo, Melly, hindi ako tanga. I realize that there's a deep truth about all this. Adrian, please. Hindi. Pinagbigyan na kita. Sinubukan kong unawain. Pero kailangan ko marinig ito mula sa'yo. Bakit ako nandito? Why did you kidnap me? Pakiramdam niya masikip na naman ang kanya lalamunan. Ilang linggo siyang nabuhay sa takot. Iniingatan ng kanyang pamilya at pinoprotektahan si Adrian. Ngunit ngayon, ang katotohanan ay tila isang unos na handang bumagsak. Wala akong pagpipilian. Ang mga gang, tinakot nila ang pamilya ko. Sinabi nila na kung hindi ko sila tutulungan, papatay nila lahat ng mahal ko. Hindi ko alam ang gagawin ko, nagmamakaawa ako. Kaya dinukot mo ko. And it's not my choice. I promise. Sinubukan kong maghanap na ibang paraan pero wala akong magawa. Gusto kanila bilang leverage para sa ransom. Nakita niyang nanigas ang panga ni Adrian. Bago ito tumingin sa malayo. Ang kamay nito mahigpit na nakahawak sa gilid ng balkonahe. Iniwan nila ako kasama ka at hindi ko alam ang gagawin. Natakot ako. Inisip ko itatago kita dito dahil baka makaisip ako ng paraan na maprotektahan kita hanggang maisaayos ko to. Inaayos? Melly, alam mo ba kung anong ginagawa mo? Hindi mo lang sinisira ang buhay mo. Sinira mo rin ang sakin. Malamang, my business can't run without me. Ang buong mundo ko, nagulod dahil sa'yo. Alam ko ang ginawa ko at kinasusuklaman ko ang sarili ko dahil dito. Pero sinubukan ko lang protektahan ng mga taong mahal ko. Anong gagawin mo kung ikaw nasa lugar ko? Ibinuka ni Adrian ang kanyang bibig para sumagot. Ngunit natigilan din. Napabuntong hininga ito ng mabigat at hinagod ang mukha gamit ang kamay. Ewan ko. Maybe I'll do the same. I'm sorry. Hindi ko ginusto to. Hindi ko ginusto ikulong ka dito. Walang nagsalita sa kanilang dalawa. Muling tumingin ang binata sa malayo. Dapat kinamumuhian kita. Anito makalipas ang mahabang sandali. Ang sabi ng utak ko dapat magalit ako. Na lumayo ako dito. At wag nang balikan pa pero. Ano? Tanong ni Melly habang nanginginig ang boses. Tumingin ito sa kanya. Pero hindi. Hindi kita kayang kamuhian, Melly. At yun ang nagpapahirap sa akin. Natigil ang paghinga ng babae. Bakit? Kasi nakikita ko. Nakikita ko kung paano mo sinusubukang ayusin to. Kung paano mo ako pinoprotektahan kahit di mo naman kailangan gawin. At tila nadurog ang puso niya sa sinabi nito. At sa unang pagkakataon naramdaman niyang may pag-asa pa. Ang mahina at banayad na tunog ng TV sa kusina ang tayong kasama ni Melly habang naglilinis sa lababo. Ang isipan niya nasa kung saan saang lugar. Hindi rumihiso sa kanya ang boses ng newscaster hanggang sa marinig niya ang isang linya. Breaking news! Isang leaked CCTV footage na nagpapakita ng di umano'y pagdukot sa bilyonere na si Adrian Lopez.
Nakita sa footage ang isang babaeng hinihila siya sa pampublikong kalsada, ngunit hindi pa nakikilala ang babae. Nabitawan ni Melly ang hawak na plato, na naging dahilan ng pagkabasag nito sa sahig. Hinihimok ng mga otoridad ang sino man na may impormasyon na magbigay ng ulat. Ang footage na lumabas kagabi, nagdulot ng malaking gulo sa media, kung saan ang pamilya Lopez ay nag-aalok ng malaking gantimpala para sa kanyang ligtas na pagbabalik. Napaatras siya, at habang mahigpit na kumapit sa gilid ng isang upuan para hindi mabuwal mula sa pagkakatayo. Bawat salita mula sa telebisyon, tila nagkahalo-halo sa kanyang isipan. Alam na nila, may ebidensya na, at hindi magtatagal ikokonekta nila ang lahat ng detalye at pupuntahan siya. Bumukas ang pinto, pumasok mula doon ang binata. Melly, ano nangyari? Tumingin siya sa binata. Puno ng takot ang kanyang mga mata. Tapos na. What? Tinuro niya ang TV. Ibinabalita pa rin ang tungkol sa pagkawala ni Adrian. May footage sila. Malalaman nila na ako may kasalanan. Ang pulis, ang media, darating sila dito at kapag dumating sila... Hindi niya matapos ang kanyang sinasabi. Humarap ang binata sa kanya. Why didn't you tell me that there's cameras? Akala ko walang makakapansin eh. Sinubukan ko maging maingat, Adrian. Akala ko... Melly, you have to calm down. Calm down? Paano ako hihinahon? Kung mukha ko yung laman ng balita. Kapag dumating ang mga pulis kahit anong oras ng pamilya ko, madadamay sila hanggang... Tama na. Hindi makakatulong ang pagpapanik mo. Sa kabila ng kanyang takot, bahagyang kumalma si Melly. Anong gagawin ko? Anong gagawin natin? Una, kailangan nating umalis sa lugar na to. At saan tayo pupunta? Hahanapin ka nila kahit saan. Hahanap tayo ng paraan. Pero masyado ng delikado ang manatili dito. Mag-impay ka na, alis tayo ngayong gabi. Mabilis na umusad ang oras. Nang puno ng pagmamadali at mahihinang usapan. Habang inaayos ni Melly ang bag niya, nanginginig ang kamay niya. Nagsisiksik siya ng ilang pirasong damit at gamit. Si Adrian naman umiikot sa bahay. Sinisigurong walang may iwang bakas. Nang matapos ang dalaga, tumunog ang kanyang cellphone. Melly? Boses yun ang kanyang ina na puno ng pagkabalisa. Ano nangyayari? May mga reporter sa labas ng bahay nagtatanong tungkol sa'yo. Sinasabi nila dinukot mo raw ang isang tao. Totoo ba ito? Tuluyang nahulog ang luha niya. Bago mahigpit ang hinawakan ng kanyang cellphone. Mama, pasensya na. Hindi ko naman ginusto yung nangyari. Sinubukan ko lang kayong protektahan. Protektahan kami? Melly, anong ginawa mo? Hindi ko may papaliwanag sa ngayon. Pero pakiusap pagtiwala kayo sa akin, huwag kayong lalabas. Huwag niyong kakausapin ng kahit sino at huwag kayong magsasabi ng anuman tungkol sa akin. Aayusin ko to, pangako. Binitawan niya ang tawag bago pa makapagsalita ulit ang kanyang ina. Parang pasan-pasan niya ang mundo. Parang hindi niya na kaya. Kapag bumigay siya, tuluyan ang magwawakas ang lahat. Bumaling siya kay Adrian. May pag-asa pa ba makaligtas tayo? Ang hangin sa loob ng silid ng motel ay mabigat. Puno ng tensyon habang si Melly paikot-ikot na naglalakad. Nakaupo si Adrian sa isang sulok ng kwarto. You should sit and relax. Di naman makakatulong yung paglalakad mo eh. Akala mo ba hindi ko alam yon? Bawat segundong lumilipas, palapit ng palapit ang mga pulis. Hanggang ipatuloy ang paghingi ng ransom mula ko maibigay. Nangangarip ang pamilya ko at ikaw. Ano? Ako? Say it, Melly. Don't hold back now. Ikaw ang dahilan kung ba't nagsimula ang lahat ng to. Kung sana hinayaan na lang kita nang tumakas na lang ako, sana... Akala mo ba hindi ko alam yun? You think I'm not aware of what I've lost because of this? But you made a choice, Melly. Just like you have a choice now. Akala mo ba hindi ko alam? Lahat ng desisyon ko mali. Kung isusuko kita, baka ligtas ang pamilya ko, pero ikaw. Hindi ko kayang gawin, Adrian.
Hindi ko kaya hayaan silang saktan ka. Kung ganun, ano ang plano? Dahil hindi tayo pwede magtago ng ganito habang buhay. Hahanapin tayo ng pulis, ng gangat kung sino-sino pa. Kailangan nating magdesisyon ngayon. Ko alam. Ang alam ko lang, hindi ko sila pwedeng hayaan na kunin ka. Melly, I appreciate what you're trying to do, but you can't protect everyone. Sooner or later, you're going to have to take and make a decision. Sa gabing yun, nakatitig siya sa hawak na cellphone. 2 beses na may tumawag. Paulit-ulit ang banta. Umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan ng mga mensaheng yon. Nasa banyo si Adrian, ang tunog na umaagos sa tubig, ang pumupuno sa katahimikan ng kwarto. Napatitig siya sa bag nito na nasa tabi ng upuan. May nakalabas sa sulok na isang leather notebook. Na-curious siya, pero pinipilit niya iwasang tumingin. Hindi ito ang oras para magdalawang isip. Bumaba ang daliri niya sa keypad ng cellphone. Pwede niyang tawagan ng mga pulis, sabihin ang kinaroroonan ni Adrian at tapusin ang bangungot na ito. Matatapos ang lahat, ligtas ang pamilya niya at hindi niya na kailangan mamuhay sa takot. Ngunit ang idea ng pagtatraidor kay Adrian, nagpapasakit sa kanyang damdamin. He wasn't just a hostage anymore. He had become something more. Lumabas si Adrian mula sa banyo. Isang tuwalya nakasabit sa balikat nito. Huminto ito na makita ang cellphone sa kamay ni Melly. Ang ekspresyon nito hindi mabasa. Tatawag ka ba sa kanila? Umiling siya at nilapag ang cellphone sa kama. You don't have to protect me, Melly. You should do it. Seryoso ako. Ibinuwis mo na lahat para sa akin. Kung kapalit ito kaligtasan ng pamilya mo, haharapin ko ang kahihinatnan. No. I can't let them take you, Adrian. Not after everything. Hinawakan ng lalaki ang kamay niya. Mainit at nagpapakalma. Yung gang. Pera lang ang habol nila, di ba? Pero wala akong pera. I am Adrian Lopez, Melly. I have the money. Pero kung paano patayin nila tayo pagkatapos? Kapag kasama mo ako, tigilan mo na yung takot mo. Nag-imbestiga ang mga pulis. Magulo ang media. Patuloy ang takot na nararamdaman nila sa banta ng gang. Naupo si Melly sa maliit na porch ng cabin na pinagtataguan nila. Isang lugar na malayo mula sa mga mata ng tao sa syudad. Matapos ang lahat ng kaguluhan, parang nakalimutan niya ng yakapin ang kapayapaan. Si Adrian na nagsuggest na pumunta sila dito upang makalayo sa lahat at maghanap ng paraan upang maghilom. Hey! Bumaling siya kay Adrian. Nakatayo ito sa pinto. Ang mga kamay nito nakatago sa bulsa ng jacket. Ang mukha nito mas malambot na ngayon. Malayo sa mga tensyon at stress. Uupo ka ba dyan buong gabi? Iniisip ko sana maglakad tayo. Maganda sa labas. Sumulyap siya at ngumiti. At para mambahagyang naglaho ang bigat sa mga linggong nakalipas. Hindi pa rin to nawawala. Hindi pa. Pero may pag-asa sa kabila ng lahat. Kasama ako sa'yo mamaya. Tumango si Adrian. Ginawa mo ang tama, Melly. Alam kong di madali. Pero pinotektahan mo ang pamilya mo. Inialay mo ang lahat para sa akin. At para doon, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Hindi ko alam kung ano pang gagawin. Natatakot ako at habang pinipilit kong ayusin ang lahat tumalala. Pero sa huli, wala nang halaga. Ligtas ka, ligtas tayo. Hindi na ito isang hostage. Hindi na ito ang ransom na $1 million. Isa itong tao na mahalaga sa kanya. Pareho tayong dumaan sa impyerno. Pero hindi pa ako handang bitawan ng kung ano mang nasimulan natin. Alam ko marami pa tayong tuklasin. Melly, naniniwala ako sa atin. Hindi ko alam kung karapat-dapat ako para dyan, Adrian. Ang dami kong pagkakamali. Nagsinungaling ako sa'yo, sinaktan kita. Pinutol siya ng binata. Malumanay na inilagay nito ang daliri sa labi niya. Hindi mo na kailangang magpaliwanag.
Alam ko ang ginawa mo. Tumingin si Melly sa mga mata ni Adrian. Unti-unting nawawala ang takot na nararamdaman niya. Sa ngayon, si Adrian ang nagbibigay sa kanya ng tiwala at pagpapalakas ng loob sa kanyang sarili. Alam kong sa ngayon okay tayo. Anong mangyayari kung magsimula na ulit ang lahat? Paano kung magka-problema ulit? I told you kapag kasama mo ako, you don't have to be afraid. Aayusin natin together, whatever happens. I'm not going anywhere. Ang bigat ng mga salita ng binata ay pumasok sa ibuturan ng puso ni Melly. Hindi siya kailanman nagpasya na magkaganito kalaking pag-asa. Isang banayad na simoy ng hangin ang dumaan, nakasabay ng paggalaw ng mga puno sa paligid nila, at sa mahabang sandali, tahimik silang magkasama. Ang katahimikan ng gabi nakapaloob sa kanila. Inilagay ni Melly ang kanyang ulo sa balikat ni Adrian. Pinapayagan ng kanyang presensya upang magbigay ng kakalmantehan. Hindi nila kailangan magkaroon ng lahat ng sagot sa ngayon. Ang mahalaga magkasama sila. Ko na alam kung saan ako pupunta mula dito. We take one day at a time. At tingnan natin kung saan tayo dadalhin ng tadhana. Lahat na nangyari sa kanila tinapos ni Melly. Sa tulong ni Adrian. Hindi niya alam kung paano naligpasan ang lahat. Naayos ang gulo sa mga gang. Naging maayos ang buhay ng kanyang pamilya. Na tila ba sa isang iglap naging magic lang. Na nagawa niya ng paraan. Na nalusutan niya ang media. Pinagtanggol siya ni Adrian sa lahat. Wala na siyang mahihiling pa. Alam niyang magulo ang mundo niya pero hindi niya inakalang pipiliin siya ng lalaki. Hindi niya inakalang sa kabila ng pagiging mayaman nito, hindi siya nito huhusgahan. Hindi niya inakala na sa lahat na nangyari, pinili siya nito. Alam niyang malaki ang pagkakamali niya. Pero sa lahat na nangyari, binalikan siya ni Adrian. At inamin nitong mahal na mahal siya ng binata. Ngumiti siya bago masuyong niyakap ang kamay ni Adrian. Doon niya naramdaman ang bigat ng mundo na parang gumaan bigla. Together. Tumango si Adrian at nagsalita. Together. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naniwala si Melly na kaya niyang harapin ang anumang darating na pagsubok. Alam niyang ang pagmamahal nila sa isa't isa magiging sapat na. Sa anumang pagsubok na darating sa kanila. At kung nagkamali man siya nun, hindi pa naman huli ang buhay para pagsisihan niya nun. At ipinapangako ni Adrian sa sarili na hindi siya mawawala sa tabi ng kanyang nobya. Makalipas ang ilang taon, muli silang lumabas sa publiko. Hinarap nila ang media, nagkaroon ng press conference. Bumalik ang lalaki sa trabaho. Nagpatuloy sa pagmamanage ng negosyo. Si Melly naman, nagpatuloy sa pagtatrabaho sa restaurant ng kanyang ina. Napalago niya yon. Pinaikot-ikot ang pondo hanggang sa magkaroon ito ng mga branches sa buong syudad. Hindi inakala ni Melly na magiging maayos ang buhay niya. Sa tulong ni Adrian. At habang buhay niya ipagpapasalamat ang lahat na nangyari para sa lalaki. Ito ang nagligtas sa kanya. Sa kabila ng pagkidnap niya noon dito. At nakakatawa na ang kanilang anak na kanyang isinilang pagkalipas na isang taon, naging kamukha pa ni Adrian. At bibong bata rin ito. At alam niya na kung gaano kabait ang ama nito, mas magiging mabait ang kanilang anak na si Athena. Doon pa lang, alam ni Melly na isang milagro ang nangyari sa buhay niya. At wala na siyang mahihiling pa. Dahil binigay na sa kanya ng Diyos ang lahat. Gusto niya na lang na makasama ang pamilya habang buhay. The